Kaugnay ng investigasyon ng Kamara sa anomalya umano sa ilang flood control projects, kausapin natin si House Committee on Public Order and Safety, Chairman Representative Rolando Valeriano. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po at magandang tanghali sa lahat ng nanonood po sa programang Balitang Tanghali. Opo, kumusta po yung pangangalap nyo ng ebidensya kaugnay sa investigasyon sa anomalya mga flood control projects? Tuloy-tuloy naman po at anytime next week magsisimula yung TRICOM once and for all po para makita rin natin kung sino yung mga may kasalanan, lalo-lalo na po yung mga private contractor, DPWH at kung meron man pong congressman na may kinalaman din sa anomalyang kontrata, siguro magre-recuse po kami para hindi naman mapagdodaan yung committee. Pero kahit pa paano, magpaliwanag sila ron at nanonood ang taong bayan. Paano po kayo magre-recuse kung ang nag-iimbestiga yung Tri-Committee? Ano po yung uunahin muna yung mga kontratista bago pasagutin yung mga kongresista? Paano magiging proseso nun? Hindi. Kung ano po yung nararapat, sabay-sabay na po namin yung patatawag. Kapag ang district concern ay sa'yo, mukhang kasama ka sa dapat magpaliwanag kung ikaw yung congressman doon sa distrito na yun. Plus, yung contractor, tsaka yung DPWH or baka pati MMDA po, basta lahat ng stakeholder, patatawag po ng TRICOM. At pag naalaman po namin na may kinalaman yung congressman, automatic po siguro yun na magiging move namin. Mag-inhibit ka na at pag-file lang kung meron man po independent body na buo na, baka ipasa na po namin doon yung para sa congressman. So kailangan mag-inhibit doon sa hearing. Pero pasasagutin niyo ho ba siya doon sa public hearing na yon? Karapatan niya po sumagot. Kahit naman po sino dapat sumagot. Whether senator or congressman. Lahat po sila imbitahan namin. Although ina-expect ko na po na yung sa Senado merong parliamentary courtesy. Baka hindi sila pumunta. Pero kung ako sa kanila, at least maipaliwanag nila yung kinalaman nila dito sa malamalyang flood control. Bagamat initial pa lamang itong ginagawang investigasyon, meron po ba kayong mga listahan or posibleng listahan ng mga kongresistang sangkot dito? Ang sigurado po rito, yung top 15 contractor, mapapatawag po natin yun, pinangalanan ni Pangulo. At kapag nakita po namin na yung proyekto nilang may maanomalyang proyekto sila, tutukuyin lang po namin siguro kung anong distrito yun. At that is the time na pwede na namin ipatawag yung congressman consent at magpaliwanag na siya ron. Palagay niyo po kailangan talaga ng isang special body para imbestigahan, hindi lang po mga kongresista, kundi mga politiko in general, para tumutok po talaga sa isyong ito? Alam niyo po, galit na galit si Pangulo sa nangyari na to. At para din naman mawala ang duda sa aming mga congressman at sa mga senator po, dahil ang inaakusahan din naman dito, hindi lang naman yung private contractor at DPWH. Ultimo po yung mga congressman, ibang politiko, inaakusahan dito. Siguro dapat lang po na merong private investigating body na buuin para once and for all, very transparent siya at siguro mawawala yung duda ng taong bayan na talagang gusto ng Pangulo at gusto rin natin na mahubaran ng maskara kung sino na may gawa. Dahil politiko po, hindi lang bagay o gamit na nawala rito, pati buhay nawala po rito dahil sa anomalyang flood control project. Sa mga nakaraang pagdinig po sa Kongreso, lalo ng mga tri-committees, talaga marami pong naisisiwalat. Sa palagay niyo po sa pagkakataong ito, gayong maraming or may mga napapakala ng mga kasama po ninyo, may masisiwalat kayang bago? Iba po ito, bago po ito at asahan po ninyo ang liderato po ng Kongreso mula noong 19 Congress hanggang ngayon po sa ilalim ng Speaker Martin Romualdez. Wala naman po kaming issue na nilutong Macau namin yung investigasyon. Kung mapapansin niyo po, kahit po doon sa Quadcom, lumabas yung dapat lumabas at malalaking tao rin naman yung mga naimbestigahan namin doon. At hindi naman siguro po makikita niyo naman kahit kayo sasang-ayon doon sa naging takbo ng investigasyon. So ako po, tignan din ng publiko itong TRICOM at nanonood naman ng taong bayan. Kapag hindi naging maganda ang galaw ng TRICOM, ang mapupulaan po dito kami rin naman. Kaya hindi po namin nahahayaan na kami mapulaan ng taong bayan. Nang dahil lang dito, lalo't 300 kami lahat na congressman, ang inaakusahan naman 5-6. So dapat lang po mapangalanan kung sino man yung may gumawa ng hindi maganda dyan sa flood control project. Hingi na rin po namin yung inyong reaksyon. Ano po masasabi nyo sa lungsod ng
Maynila, marami mga flood control projects pero bahain pa rin. Katulad din sa ibang mga lugar na maraming mga flood control projects pero binabaha pa rin po hanggang ngayon. Ganito po, ang syudad po ng Maynila mismo is below the sea level. Mas mataas po yung Manila Bay kaysa sa Maynila. Plus, kasama na rin yung factor po na yung mga drainage natin ginawa noong 1970 pa. So dapat po yan talaga yung approach holistic, sabay-sabay. Flood control ng DPWF, yung flood control ng local government, yung garbage collection itself po. Yun, nakikita namin malaki ang problema dahil kung matatandaan nyo, kada babagyo at ang MMDA ay iikot, tonel-toneladang basura po ang nakukuha sa mga drainage. So lahat ng yan po, dapat mabuksan din at once and for all, masettle yan at mawala na nga talaga yung baha. Okay, sige po. Well, abangan po natin itong mga isasagawang investigasyon dyan po sa Kamara. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Magandang tanghali sa inyong lahat. Yan po si House Committee on Public Order and Safety Chairman Representative Rolando Valeriano.